everybody! Boom boom! Kamusta kayo dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa aking channel. Mga mom, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po ko sa inyo. Welcome back mga ka-59. Mayroon na naman tayong bibigyan ng reaksyon. Siyempre, saan pa nga ba? Patungkol kay Cargador at sa mga wakwak. Sinasabi nilang wag na silang pag-usapan. Sinasabi nilang wag nang iba-vlog. Bakit lagi na lang tinatapik? And then sinasabi nila pambubuli. Sino ba ang gumagawa ng mga exposure? Kung tinitigilan nyo lang magpalabas at mag-usap sa social media, ay di walang nagre-reaction sa inyo. Wala sanang nakikialam sa inyo. Ikaw, Estepanyang, post ka ng post sa wall mo ng kung ano-ano. Alam mo ba ang bunot dulo? Hindi. Ang haba pa nung tinipe mo patungkol doon sa mga vlogger na bumisita sa bahay ng mga manalastas. Inggit ka ba? Kasi hindi ka makauwi. Inggit ka ba kasi hindi pa nami-meet in person ang mga manalastas? Nauna pa yung mga vlogger defenders nila Ramil. Ngayon mga ka-59, pag-usapan natin yung live kasama si Ursula. Pag-usapan natin yung mga banat ni Cargador dito, no? Nung tinanong siya sa comment section kung ano yung naging kasalanan ng mga manalastas o nila Ramil sa kanya kung bakit yun ang ginagawa nila, hindi niya nasagot. Patunay lamang na wala siyang maipupukol in a good way para depensahan yung kanyang argument sa mga manalastas. On the spot yun mga ka-59 ha, kaya ayaw nila magpa-camera kapag kukunin na ang gamit. Gusto nila mag-meet up halfway. Tapos sinasabi nyo sa live ninyo na baka mag-camera sila Ramil at sasabihin ito yung time na sumuko na si Gador. Bakit ganyan yung mindset ninyo? Ang mindset sasabihin ng mga manalastas sumuko na si Gador. Hindi na ho kailangan yan. Hindi na ho kailangan ng mga manalastas si Gador. Wala na, tapos na. Kahit ano pang gawin, tapos na. Wala na kayong pag-asa pa. Noong tinanong si Gador ni sino ba nagtanong doon? May isang babae nagtanong doon na nagpakatatay ba talaga si Ramil sa iyo? Ano ang naging sagot ni Gador? Aray ko, hindi niya masagot. Yun lang ang sagot niya at tawa ng pangiinis o pang-iinis sa sarili niya siguro. O naasar siguro siya sa nagtatanong sa kanya. Mga ka-59, kahit ano ang itanong mo kay Gador patungkol kay Ramil, wala siyang ibang dahilan kundi yung na-disiplina siya. Meron pa siyang ibinitawang statement na kung sakaling tatanungin ako ano ang naging dahilan bakit ako umalis, siguro isa sa dahilan nabugbog ako. Coming from your mouth, the word nabugbog, alam mo bang ibig sabihin ng nabugbog? Todo pasa yan. Akala ko ba matalino ka? At sinasabi mo pa na hindi pwedeng sabihin hindi ka matalino. Kung talagang matalino ka, dapat magbago ka ng piyesa sa tinutugtog mo. Yun ang tinutugtog mo Kung ano yung natutunan mo kay June, yun at yun pa rin ang tinutugtog mo. Mayroong nag-request pero hindi mo matugtog. Akala ko ba talentado ka? Nagtatanong lang naman. Alam niyo mga ka-59 kung sino ang talagang nagpapasama ng gusto dito kay Gador? Yung mga wakwak na nakapaligid sa kanya.
yung mga wakwak na patuloy na ginagatasan siya. Real talk po yan mga ka-59. At pag nawala na si Gador, wala nang pag-uusapan, hindi nakikita ang kanilang YouTube. Unlike us na nagre-react, marami kaming pwedeng bigyan ng reaksyon sa mga video ni Ramil. Sa kung paano siya tumulong ng walang hinihinging kapalit. Hindi ninyo kayang gawin na mag-reaction kayo sa mga video ni Ramil kasi ayaw nyo sa kanya. Mapansin ko lamang mga ka-59, kung talagang ayaw nyo sa kanya, bakit nakasabit pa yung painting ni Ramil? Naka-display. Halatang halata tuloy yung pagiging bitter ninyo mga ka-59, mga wakwak. Bakit? Habang naka-live kayo, pinaalis nyo pa yung naka-display. Tapos bumubulong pa kayo. Mabuti sana kung hindi maririnig dun sa live yung bulong ninyo. Anak ng kamote kayo. Di ba? Hindi ko malaman kung anong klaseng pa-effect ang ginagawa ng mga 80-80 na to. Ano? Grabe naman. Galit na galit kayo kay Ramil. So, ako ano sinasabi nyo kay Ramil. Pero yung binili yung painting, naka-display. Samantalang yung mga mukha nang inalagaan niya ng 5 taon at mga gamit, niligpit na. Sino ngayon ang hindi makamove on? Si Ramil ba o kayo ang hindi makamove on? Kasi kung talagang tahimik na kayo, at kung talagang naka-move on na kayo dahil nasa inyo na si Gador, porke pa para iharap siya sa social media? And then ayaw nyo mag-react yung mga tao patungkol sa ganyan? Come on guys, nasa social media kayo. Di, huwag nyo lang iharap si Gador sa YouTube live ninyo o Facebook live ninyo. Mag-post kayo, mag-post ng picture dyan. Okay na yun, yung ginagawa ni Panyang. Di ba, wala na nga nag-reaction kay Panyang doon sa mga pinupost niya na picture Pero lang yung mga recently na mga pinupost niya na mga palagi ko hindi nakainom ng gamot to. Kawawa naman. Hindi nakainom ng gamot si Panyang, kaya ganun na lang kahaba yung kanyang sentences patungkol doon sa mga manalastas at sa mga vlogger. Sinasabi mo, bayaran yung mga vlogger. Nasaan yung iyong ebidensya? Nasaan yung proof? Talaga bang si Ramil ang nagbabayad sa mga vlogger? O yung pinaluwas nyo ng Bicol papuntang Pampanga? Correct me if I'm wrong, ha? Kung talagang galing siya ng Bicol. Kasi ang sabi, taga-Dait daw ito. Taga-Bicol daw. At lumuwas. Ang layo, ha? Ilang oras din yun, Brad. Kung walang bayad yun, kung hindi sagot ang pamasahe nun, anak ng kamote, magtsatsaga ba yun? Magtsatsaga mo, pupunta yun doon, and then pagdating mo doon, ang papasukan mo, kwarto, ando na higaan, ando na yung upuan, ando na yung mga, my God. Tapos ipagmamalaki ninyo talentado. Simple lang ang tanong, ano ho ba ang nagawa ni Ramil sa inyo? Akala ko ba, Gador, direct to the point ka kung magsalita ka? Strict one, wala nang paligoy-ligoy pa. Ayaw ko ng ganun yung paligoy-ligoy pa. Strict one pag sumagot. Nasaan yung sinasabi mo? Di parang kinain mo na rin yung sinabi mo. Lalo mo lang pinatutunayan sa sarili mo na sinungaling ka. Bakit hindi mo masagot ng diretso ang isang simpleng tanong? Yung isa pang nagpahamak sa'yo ng wakwak. Yes, pinahamak ka ng wakwak na ito. Bakit? Bakit niya kailangang tanungin sa live?
Nagpakatatay ba si Ramil sa iyo? Bakit hindi mo nasagot? Simple lang ang tanong pero hindi mo masagot. Dahil dito, deep inside sa puso mo, meron ka pang nararamdaman na malapit sa mga manalastas. Kumbaga, yung lumalabas sa bibig mo, taliwas sa nararamdaman ng puso mo. May isa pang tanong. Wala ka bang pinagsisisihan behind dyan sa isip mo na umalis ka sa mga manalastas? Uy, diretso ang sagot niya. Ang sagot niya ay di kung nagsisisiho ako, nandun pa sana ako ngayon. Come on, hindi yun ang tanong at hindi yun ang sagot sa tanong. Tinatanong kung may pagsisisi ka, sasabihin mo lamang naman, meron po akong pagsisisi. Sasabihin mo lamang naman, wala po akong pinagsisisihan. Bakit kailangan magsigoy ka pa kung sinasabi mo straight kapag sumagot, wala nang pagganon-ganon pa? Ay ikaw, ang dami mong explanation. Hindi mo nga nasagot yung tanong. Ano ang ginawa sa iyo ni Ramil? Hindi niyo po nasagot ang tanong. And there one time, nag-message yung, sino ba yun? Na pinabasa at hiniba mo na yung istorya. Wala na. Nag-jump off na sa ibang topic kasi hindi ninyo kayang sagutin. At kayo mismo na mga wakwak ay hindi ninyo kayang sagutin. Ayaw nyong pag-usapan, huwag nyong ilabas sa social media. Ayaw mong pag-usapan ka, panyang, itigil mo yung pagpo-post mo. Isa lang naman ang hamon ko sa inyo eh. Kagaya ng hamon ko sa nakaraang vlog. Mag-usap kayo harapan. And then, yes, pumayag kayo ngayon, magkita sa gitna. Saan? Mag-set kayo ng lugar. At sinasabi ninyo walang video kasi baka pagkakitaan lang ulit yung time na yun at baka sabihin nyo, ano yung sabi ng word na eto na si Dave, sumuko na lang ang mag-video para mayroon tayong proof. And then bawal ang mag-silent kasi baka mamaya may pinag-uusapan na nagsa-silent, sina-silent na pala. Dapat naka-live para hindi na i-edit. Kayo na ang maghawak pero dapat naka-live. Hindi naka-video na i-edit kundi naka-live ang meet-up ninyo. Para marinig, malaman kung sino talaga ang nagsisinungaling dito. Ayaw nyo nakakarinig ng mga masasakit na salita, pero ayaw ninyong tumigil. Mga ma'am, mga sir, kung ano man ang nababasa natin, ano man ang ating nakikita, pag samasamahin natin ito kasama ng ating mga naririnig, ito ba ay totoo o gawa-gawa lamang? Hanggang dito na lamang po ang ating video reaction mga ka-59, mga mom, mga sir. Saan mang dako ng mundo kayo naroon, saludo po sa inyo. Ingat tayo mga ka-59 at huwag po tayong makakalimot magpasalamat sa araw-araw na buhay na ibinibigay ng dakilang lumikha. Maraming salamat po. Boom boom! Ingat po tayo.